ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit sa Zone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sistopain. Si Syran isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain. Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Diet na kubuwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. San man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo mga katropa, alas 7:09 na. Heads Up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads Up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads Up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads Up! Heads Up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo! Ang oras sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita live diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Heading XFM 100.7 Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7. Bation ka mga kabinan sa bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Amo ni ang frequency sang una sang Z100. Ang amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag amon iyang profile name sa Facebook duwa ini no, ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7. Nagapamati ka makabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome naman kabanan sa headshot sa gyapon ninyong katropa ko si katropang Phoebe Borg Tibor Morales. Opdang kita ni katropang Alex Saspatov tubalas 9 ang takna sa buong gabi kag ang aton nga news center upod kay katropang Bia Joy Subaldo. Kaduba subong adto makabanan sa confirmation hearing sang International Criminal Court kay former President Rodrigo Duterte kahapon. Ang unang adlaw kay man apat ni kadlaw makabanan nga confirmation hearing sa pagbasa sang mga akusasyon batok ya kay former President Rodrigo Duterte dito ya mga katropa sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Gadugay makabanan ato ni Balon ang mga proceedings dito sa kaduwang adlaw sang confirmation hearing sa crimes against humanity nga ginapasaka makabanan na batok ya kay former President Rodrigo Duterte.
Naman tayo na katong Alex kung narana no kay sa subong may ginapresentar mga kabanan ang prosecution nga mga ebidensya nga ginapangita mga kabanan sa sang iyang abogado ining ginatawag mga kabanan nga sufficient evidence. Lugabi katong Alex kung ano tunabi ang atong koneksyon mga kabanan sa International Criminal Court kay may ginapresentar karon nga mga ebidensya ang prosecution. May kangtanan mga kabanan sa akusasyon nga crimes against humanity batok kay former President Rodrigo Duterte. Kato pang Alex. Presidential period. Your Honours can see a map of the Philippines on the slide. The colours which will emerge show the locations and density of the killings in the anti-illegal drug campaign. Purple dots indicate an area with 1 to 10 killings, while yellow indicates 500 killings. This is how the killings progressed throughout the presidential period. May ginapresentar nga mapa nga sa kundin makabanan ang may mga Your Honours, this map is based on data collected by an independent organisation which recorded at least 5,823 anti-drug killings during the presidential period. This data is recorded at tab 104. The data shows that the attack during the presidential period was widespread. As Your Honours can see from the map, it occurred across the country. It occurred over multiple years, and thousands of civilians were killed. Mr. Duterte's administration effectively admitted to the large volume of the attack. They admitted that thousands of individuals were killed in anti-drug operations while Mr. Duterte was president. For example, in the Duterte administration's 2017 year-end report, which you can see on your screens, the administration admitted that 3,967 drug personalities died in anti-drug operations in the first year and a half of Mr. Duterte's presidency. That's at tab 106. Similarly, the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, admitted that 5,281 drug personalities died in anti-drug operations in the first 2.5 years of Mr. Duterte's presidency. This is at tab 98. These admissions corroborate the widespread nature of the attack. They show that thousands of individuals were killed. Your Honours, in addition to being widespread, the attack was also systematic from its origins and throughout the charge period. The features of DDS operations demonstrate this systematicity during the mayoral period. And these features can be found in our brief at paragraphs 35 to 36 and 88 to 98. Insider witnesses described how time and time again killing operations followed the system set out on the screen. The same hierarchical structure was followed. As Mr. Nichols explained, the orders flowed from Mr. Duterte at the top, through a combination of other co-perpetrators, to the handler of the relevant DDS team, and finally to the physical perpetrators at the bottom. The DDS teams composed of police and non-police assets and hitmen who carried out the killings. The features of the killings were also often markedly similar. The identity or whereabouts of the victim was provided to the DDS by an informant. The perpetrators would frequently arrive to or flee the crime scene by motorcycle. They shot or stabbed their victims at close range. The victims were targeted on the basis that they were alleged to be drug users, pushers, or other criminals. And the DDS received a sum of reward money for each kill. When the attack expanded during the presidential period, it continued to be systematic because it remained highly organised, planned and coordinated. Similar systems to the one I've just described in Davao were deployed during Mr. Duterte's presidency to implement the killings. Your Honours can see some of those features listed on your screens. As in Davao,
Victims were targeted on the basis that they were alleged to be drug users, pushers, or other criminals. The process for killing the targets was often markedly similar. First, the victims were identified by state actors as targets and listed. As Mr. Jeremy has outlined, high-value targets were often listed on the PRID list. The targets of barangay clearance operations were often listed on local drug lists, such as local police station lists. Second, targets were killed in the context of so-called law enforcement operations. Police often tried to legitimise the operations, so they would stage a non-Laban or fight-back scenario to make them to appear to have been in self-defence. They would also plant evidence, such as drugs and guns, on the victims' bodies. And third, as in Davao, police and those working with them were often paid reward money per kill. Your Honours, these killings were not random or coincidental. Quite the opposite. Targets were pre-identified, listed, and then subject to operations based on that list. This clearly demonstrates the systematicity of the attack. Your Honours, the last point I would like to make about the attack relates to the evidence of an expert witness who specialises in political violence in the Philippines. This expert analysed data relating to armed encounters between the PNP and supposedly armed suspects. He compared data from before Mr. Duterte's presidency to during. And based on this comparison, he found that in the first 25 months of Mr. Duterte's presidency, the number of suspects killed by police increased by 590% across the Philippines. And that finding is at tab 68. Your Honours have heard Mr. Jeremy speak about Bulacan, a province immediately north of Metro Manila, where Mr. Duterte praised the killing of 32 civilians in police operations in 24 hours. The expert witness found that in Bulacan, police killings rose by 1,600% when Mr. Duterte became president. And that's at tab 121. The expert also compared data on Bulacan Police's use of deadly force to other countries and cities across the world. He used the metric of police killings per 100,000 population. The chart on your screens shows this comparison, which is at tab 121 again. The data on Bulacan is orange, while other countries and cities are blue. The orange bar on the left shows police use of deadly force in Bulacan before Mr. Duterte became president. You can see that with a fatality rate of over 1, it was already comparatively high. The orange bar on the right shows the dramatic increase in killings in Bulacan by police after Mr. Duterte became president. The expert concluded that, quote, Information hearing The sa only kaso plausible ni explanation former President Rodrigo Duterte. is a widespread Live policy sa of International extrajudicial Criminal Court. executions. End quote. That's also tab 121. Your Honours, this leads us to the policy requirement for crimes against humanity in Article 7. Your Honours, the attack in this case was carried out pursuant to a policy to neutralise alleged criminals through violent crimes, including murder. The policy was also known as the Davao Formula or model. Your Honours have heard about the origins of the policy in Davao City and how it was implemented by the local executive government. Mr. Nichols explained how Mr. Duterte, when Mayor of Davao City, established the Davao Death Squad to carry out the policy and kill criminals. The evidence establishing the state organisational policy in this case is set out at paragraphs 77 to 84 of our brief.
As the policy and the common plan were both to neutralise alleged criminals via violent crimes, there is some overlap between the evidence on each. I will set out some of that evidence now while discussing the policy, and then some later while discussing the common plan. The evidence includes Mr. Duterte's many public statements and speeches outlining the policy. It also includes the Command Memorandum Circular, which Mr. Jeremy mentioned earlier, witness accounts, speeches and statements by other co-perpetrators, sorry, the high-level coordination between state actors. Sorry, Your Honours. I will start with Mr. Duterte's own speeches. Your Honours, Mr. Duterte made no secret of the policy, as is shown by the references in our brief to his many speeches outlining the policy. He made these speeches as Mayor of Davao, as a presidential candidate, and then as President of the Philippines. One example of the speech that Mr. Duterte made as Mayor was at a meeting on peace and order in Davao in October 2015. And that is tab 13. Ginaubo man ang nagabasa sa mga ebidensya ginapresentar nila ba? Well, anyway, naton tamang karon nga makapresentar man sang ila yang statement. Yung mga nag-distribute ng droga sa Boulevard. Giving you 48 hours. Pag nakita ko kayo, papatay na ito ito. These are Mr. Duterte's own words. I quote, "I will kill you. That's the only formula that worked in my city." End quote. That is tab 133. Parang kaprangkahan talaga. I will kill you. Kayo na mayor ako ngayon, presidente, yun lang. That's the only formula that worked in my city. Your Honours will recall that yesterday, Mr. Nichols played a series of Mr. Duterte's presidential campaign speeches. I want to take a moment to reflect on some of the key features of those speeches, which are at tabs 8, 12 and 14. First, Mr. Duterte frequently said that if elected as president, he would stop drugs and crime in the Philippines in 3 to 6 months. He frequently referenced his experience in Davao, where he admitted that he had killed criminals. He said that if elected, he would order the military and police to do the same nationwide. And he expressly stated that this would entail killing. Your Honours, Mr. Duterte's speeches make it clear that there was a policy to neutralise alleged criminals by violent means, including murder. And Mr. Duterte was not the only member of the Common Plan who disseminated the policy through public speeches and statements. In this video at tab 9, co-perpetrator Mr. De La Rosa addresses a crowd of self-confessed drug addicts in Bacolod City and urges them to kill drug lords and burn their houses. But on Thursday, National Police Chief Ronald De La Rosa's rhetorics were far from toned down, as he told hundreds of self-confessed drug users and pushers in Bacolod City to kill drug lords. Gipakita ang Mr. De La Rosa speech made this ni speech Bato on sa the Bacolod. 25th of August 2016. At the time, he was the chief of the Philippine National Police.
Your Honours, the existence of the policy is also shown by the police directive which Mr Jeremy spoke about earlier. Command Memorandum Circular number 16 of 2016. This is at tab 112. As Your Honours have heard, the day after Mr Duterte became President, he appointed his longtime friend and colleague from Davao, his co-perpetrator, Mr Ronald De La Rosa, as Chief of the Philippine National Police. On the same day, Mr De La Rosa formalised the anti-drugs component of the policy by issuing this directive to the 180,000 police officers under his command. The circular directed police to pursue the neutralisation of illegal drug personalities. As Mr Jeremy has outlined, the evidence shows that within law enforcement, neutralise meant and was understood as meaning to kill. Your Honours, the Command Memorandum Circular shows there was a policy to neutralise through violent crimes such as murder. I will now turn to part 2 of my presentation on Mr Duterte's individual criminal responsibility. The prosecution's evidence on this is set out at paragraphs 5 to 70 of our brief. The prosecution alleges that Mr Duterte indirectly co-perpetrated the crimes, ordered and/or induced the crimes, and/or aided and abetted the crimes. Today, in the interest of time, I will focus on indirect co-perpetration, and we rely on our brief for the other modes of liability. Your Honours, Mr Duterte is an indirect co-perpetrator of the alleged crimes because first, he agreed to a common plan to neutralise alleged criminals. Second, he and his fellow co-perpetrators jointly controlled a structure of power, namely the Davao Death Squad and the National Network, which they used to pursue the common plan. Third, Mr Duterte made an essential contribution to the crimes within the framework of the common plan. And fourth, he did this with the requisite intent. Your Honours can see on your screens an excerpt from paragraph 4 of our document containing the charges. This sets out the scope of the common plan. The plan was to neutralise alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale or production through violent crimes, including murder. As Mr Nichols has explained, Mr Duterte and his co-perpetrators agreed to this plan in Davao City. Photos of the co-perpetrators in Davao City are displayed on your screens. There are a combination of trusted police officers, an individual from Mr Duterte's mayoral office, an officer from the National Bureau of Investigation in Davao Region, and a lawyer who acted on behalf of certain members of the Davao Death Squad. In 2016, when Mr Duterte became President, the members of the Common Plan remained largely the same. They were joined by a further 2 individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. I will take your honours through some of the evidence which shows both the scope of the Common Plan and the co-perpetrators' agreement to it. In the interest of time, I will address some co-perpetrators, and we rely on our brief for the rest. That's at paragraphs 9 to 23 of our brief. On your screens is a photograph of Mr Ronald De La Rosa. When Mr De La Rosa was Davao City Police Chief, he developed Tokhang operations. As Ron has heard from Mr Jeremy, Tokhang was a blueprint for police to implement killings later in the presidential period.
When he was announced as Mr. Duterte's chosen PMP chief in May 2016, Mr. De La Rosa gave this interview, which is at tab 101. It shows that he wholeheartedly agreed to the common plan. Patayan sa drugs. Patayan talaga ito sa drugs. Kayong mga drug lord dyan, manda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. On this slide is a photo of Isidro Lapena. Like Mr. De La Rosa, Mr. Lapena was well known to Mr. Duterte because he too had worked as Davao City Police Chief. In his case, from 1996 until 1998. In 2016, Mr. Duterte appointed Mr. Lapena as Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA. PDEA is the lead anti-drug enforcement agency in the Philippines. 2 days after Mr. Lapena took his oath, he gave a speech to his PDEA subordinates. There is an excerpt from that speech on the slide. Quote, "Under then Mayor, we implemented strict law enforcement against illegal drug activities in Davao City. The President wants to replicate and expand what is being done in Davao. And that is precisely what I intend to do." End quote. That's tab 101. Also like Mr. De La Rosa, Vicente Danao was Davao City Police Chief during the mayoral period. In his case, from 2013 to 2016. In November 2018, he was appointed Police Chief of Manila Police District, and he told reporters, quote, "If I discover anyone involved in drugs, especially those who distribute or just throw them around, son of a bitch, I will go after you, goddamn. I will kill you. Blatantly, I am saying that. Sons of bitches." End quote. That's tab 96. When Mr. Duterte became president, he appointed Vitaliano Aguirre II as Secretary of Justice. Mr. Aguirre has also publicly acknowledged the common plan and his agreement to it as a member of Mr. Duterte's administration. Well, which do you want? We build first, do we build the prison facilities first, or do we go against these people? Choose. If you're in the Philippines, we will choose to kill these drug lords. Quote, "In the Philippines, we will choose to kill these drug lords." End quote. That's tab 125. Your Honours, these speeches of co-perpetrators show both the scope of the common plan and those co-perpetrators' agreement to it. Your Honours, the next element of indirect co-perpetration is control of a structure of power. In the mayoral period, Mr. Duterte and his co-perpetrators controlled the DDS, which they used to pursue the common plan. There is a diagram of DDS hierarchy on your screens. As the mayor of Davao City, Mr. Duterte sat at the apex of the formal and city structures. The law gave him formal operational, supervision and control over the police in Davao City. In addition to this de jure power, insider witnesses spoke about his de facto power over police and the DDS structure. Under Mr. Duterte were a combination of co-perpetrators from the Davao City Police Office and the Mayor's Office. Together with Mr. Duterte, they controlled the DDS teams beneath them. They controlled the will of the DDS perpetrators through a range of mechanisms. And these are set out in paragraph 38 of our brief, and include threats to kill and actual killing. To illustrate this control, there are quotes from one witness on your screen. This witness said that when he was first told to kill, he did not want to. But, I quote,
I felt like I didn't have any other choice but to follow their orders. Duterte is the most powerful person in Davao City, and you had to do what he wanted. It wasn't possible not to not obey his command. End quote. This is tab 51. When Mr. Duterte became president, the co-perpetrators continued to control a structure of power. One of the first things that Mr. Duterte did with his new presidential powers was to appoint his co-perpetrators from Davao to national positions in government and law enforcement, which were key to the common plan. And after he appointed Mr. De La Rosa as chief of the PMP, Mr. De La Rosa used his new powers to move other police co-perpetrators into key policing roles. These new appointments expanded the geographic powers of the co-perpetrators and allowed them to create a larger network of individuals they controlled. Your Honours can see that structure of power on the chart on your screens. The co-perpetrators controlled the executive, they controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. And they used this control to ensure that their subordinates carried out the plan to neutralise alleged criminals through violent crimes. For example, as PMP chief, Mr. De La Rosa now controls some 180,000 police officers, who, as you have heard, he directed to neutralise drug personalities. Mr. La Peña now controlled 1,800 Philippine drug enforcement personnel. They used these subordinates as physical perpetrators to commit the crimes. Mr. Aguirre, as Secretary of Justice, now had control of the National Prosecution Service. He used this control to ensure that, except for a handful of low-level perpetrators in notorious cases, the crimes were not prosecuted, and a climate of impunity prevailed. And the co-perpetrators controlled the will of the physical perpetrators. As in Davao City, low-level members of the national network risked losing their jobs or being killed if they did not comply. For example, Your Honours can see evidence of a police insider on your screens. He said that if his boss did not kill enough people during police operations, he would lose his post and be replaced. I quote, "We were told that there should be 5 to 10 deaths per month. The regional director called him and told him that if there were no deaths or no recorded killings, then he would be relieved of his duty." End quote. That's tab 124. Now on your screens is the evidence of an individual who police suspected of involvement in drugs. He surrendered to police to avoid being killed. The police held his status as an alleged drug pusher against him and recruited him as an asset. They made him kill other civilians who were alleged to be involved with drugs. He said, quote, "I surrendered myself to them. I knew that they wanted to kill me, so I became an asset of theirs." End quote. That's at tab 22. Your Honours, I will now turn to the requirement of an essential contribution. Mr. Duterte made an essential contribution to the crimes within the framework of the Common Plan. And the prosecution has set out 10 of Mr. Duterte's contributions in our brief at paragraphs 44 to 58. Many of these have been discussed in the prosecution's presentations. For example, Mr. Nichols spoke about how Mr. Duterte designed and disseminated the policy in this case, which is point A on the slide. He also spoke about point B, how Mr. Duterte established and oversaw the DDS. I have just addressed point E, on the appointment of key personnel to positions
which were crucial to the execution of the crimes. Mr. Jeremy has spoken about Point J, how Mr. Duterte publicly named so-called high-value targets who were then killed. And all members of the prosecution have touched upon Point H, Mr. Duterte's public statements authorising, condoning and encouraging killing. Your Honours, without Mr. Duterte's essential contribution, the crimes in this case would not have been committed, or they would have been committed in a significantly different way. We can see this in the evidence of low-level members of the Davao Death Squad and the National Network, who said that Mr. Duterte's conduct had a causal effect on their perpetration of the crimes. You can see on your on the screens, one low-level perpetrator during the mayoral period said, I quote, "I was confident to continue killing people because anyway, we wouldn't be arrested for that," end quote. That's tab 38. A low-level police perpetrator during the presidential period was asked about the impact Mr. Duterte's public speeches had on his team, including when deciding to kill someone. He responded, quote, "It did have an effect on me because it's like I was saying to myself, well, even the president, he himself is ready to do something like this, and who am I?" End quote. That's tab 142. A senior police officer during the presidential period was asked why his police unit started killing in July 2016. He responded, I quote, "Because of the directive of the president," end quote. That's tab 120. Your Honours, from everything you have heard over the past 2 days, there can be no doubt about Mr. Duterte's knowledge and intent. Mr. Duterte meant to engage in the conduct that has been charged in this case. He intended that the crimes would be committed, and he was aware that they would be committed as a result of implementing the common plan. Mr. Duterte knew about the fundamental features of the Davao Death Squad and the National Network that enabled the co-perpetrators to control the physical perpetrators. And he was aware of the factual circumstances that enabled the co-perpetrators to control the crimes. Mr. Duterte knew because he himself established the DDS to kill people. He repeatedly broadcast his intention to implement the common plan nationally if elected president. He made it clear that this would involve killing. Once he was president, he moved his trusted co-perpetrators from Davao into key national positions. And as the number of killings rose, Mr. Duterte persisted with the common plan. He praised the 32 killings in a one-time big-time operation in Bulacan. He publicly named so-called high-value targets. He promised to protect police. And as Your Honours have heard, Mr. Duterte has admitted to many of these things. Your Honours, I will conclude my presentation by recalling 2 items. The first is Mr. Duterte's presidential campaign promise that he would stop drugs and crime in the Philippines within 3 to 6 months. And the second is the spread of killings during the first 6 months of Mr. Duterte's presidency. I promise you, hindi naman believe yung ibang tao. Sabi ko, I would stop drugs and crime, criminality in 3 to 6 months. That concludes the prosecution's submissions on the merits. Thank you, Your Honours. Judge Motach, thank you very much. Am I to understand that you have finished with the presentations on the merits? Yes, that is correct.
You know that you still have some time, right? Hopefully been efficient, and we have finished now. Thank you. Donc maintenant, je donne... Now, I'll give the floor to the legal representatives of the victims for their submissions on the merits. You have the floor. Thank you, Madam President. Our presentation shall be in two parts. I will start with my presentation, and my colleague Andres will conclude later on. And just to be sure, I have 30 minutes. Is that correct? Answer correct. Thank you. Madam President, Your Honors. Okay, legal We counsel speak sa mga today victim. on behalf of the thousands of victims and surviving families who have suffered immeasurable harm under the so-called anti-drug campaign conducted during the administration of the suspect, former President Rodrigo Roa Duterte. We speak for families who cannot be here, mothers who buried their sons, children who lost their parents, the spouses who now raise families alone, and communities that have lived for years under fear and silence and that continue to bear the consequences of violence that swept through their neighborhoods like a storm. These victims appear today before you not as mere statistics or distant figures or images in report as pictured yesterday by the defense, but as human beings whose rights under the Rome Statute have been violated in the most profound ways. These proceedings relate to what has been labeled the Duterte's war on drugs and Duterte's bloody war on drugs. However, the campaign, as I will refer to it during my presentation, was less about combating the drug trade itself and more about policing poverty and social inequality. As the evidence on the record unequivocally shows, individuals targeted by Mr. Duterte anti-drug operations overwhelmingly came from impoverished communities where social mobility is limited and opportunities are scarce. Drug use, particularly methamphetamine, locally known as shabu, is often more prevalent in such low-income settings where people may turn to substances as a coping mechanism for their harsh living conditions. In these communities, structural conditions, including the absence of adequate mental health services, limited access to quality education, scarce employment opportunities, and the chronic stress associated with poverty create an environment in which substance use is more likely to emerge. Therefore, patterns of drug use do not arise in a vacuum. They reflect deeper systemic inequalities and long-standing patterns of socio-economic marginalization. The campaign disproportionately affected the poor and marginalized, especially in urban informal settlements marked by high levels of poverty. While the rhetoric of war focused on eradicating drug dealers and users, it was the most vulnerable members of society, those with the least power and resources, were caught in the crossfire. A significant number of the ones killed had little or no criminal history and were often accused of minor drug-related conduct or perceived drug use by the authorities. These were people living in poverty, were treated as expendable by a system that failed to prioritize their protection and to address the structural conditions
underline their struggles. Rather than addressing the root causes of drug addiction, such as poverty, lack of education, unemployment, and inequality, the Duterte administration framed the issue as a criminal one, focusing on punitive enforcement over social responses. Mr. Duterte's response was a selective, violent crackdown of the most vulnerable, recasting conditions of marginalizations as grounds for criminal targeting, rather as manifestations of social injustice. Framed on its face as a campaign against illegal drugs, it in reality reflected broader social political dynamics, including the targeting of marginalized communities, the use of state violence, and the deflection of attention from deeper structural problems. Mr. Duterte is charged under Article 7(1)(a) of the Rome Statute with the crimes against humanity of murder and attempted murder allegedly committed between 1st November 2011 and 16 March 2019 in or around Davao City during the period in which he was mayor of the town, and across the Republic of the Philippines during his term as president of the country. The prosecution presented ample evidence showing that each of the contextual elements of crimes against humanity is satisfied at the required threshold for confirming the charges. During the period covered by the charges, the Davao Death Squad and the national network created by Mr. Duterte to commit the crimes carried out an attack against the civilian population within the meaning of Article 7(2)(a) of the statute, as reflected in a course of conduct involving the commission of multiple murders and attempted murders. The victims' accounts of events corroborate the prosecution evidence and show that the crimes they suffered were not spontaneous or isolated acts of violence, but rather a planned, directed, and organized attack against them. The attack was massive, carried out collectively with considerable seriousness, and directed against a multiplicity of civilians. The victims were all civilians. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol ILOILO headshot alas 7:54. Sulit lang ini makabanan sa abogado sa lang legal counsel sa mga biktima ang mga una tuwagin presenta ni Judge Motoka. Nagarepresentar makabanan sa prosecution sa mga kaso nga nahimo mga katropa ni kuno ginaligar nga ginimo ni former President Rodrigo Duterte kabay maging presentar sila ng mga statements ato ba ang naman sa natong mga statement ni Chief PNP Bato de la Rosa dito sa Bacolod nga motong ginpabati nila nga maka dugang sa merito sa ginhambal kahapon sang abogado sa prosecution. Kati sa buong presentation ni sa merito sang kaso mo, iya pa lang ini sang mga prosecution subong sa pagpresentar sang merito mga katropa. Balikan ta ini kami komersyal kita kay gedugay iya naman ini nga tiempo sang abogado naman kabanan sang defense. Ini ba nagid kay Attorney Nicholas Kaufman kamo ni ang abogado ni former President Rodrigo Duterte. Dili kita yan, hindi kita magkalipat kay man basi balakon malipat kita makabanan sang aton iya kayong lawas no. Dugay pa ni may apat na kaadlaw nga presentation may kangta na makabanan sa hearing sa confirmation sa kaso nga against humanity nga gin-file batok ya kay former President Rodrigo Duterte. Kag ini makabanan ang iya mga statement kay ginabati subong dabo ning nagkahadlok. Nagpahadlok
sa mga drug posers kag sa mga drug users kung nga ang nagsulurrender sila sa ito mga tinion. May maging presentar nga mga pangalan kag mga itsura sa mga co-perpetrators. Pinakita naman sa ligad pa nga ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kag araman to ang itsura ni Senator Christopher Bongo kag iban pagid. Nga mo kung makabanan ang mga co-perpetrators ni Duterte sa iyang away kontra droga. So ini makabanan pasimuno pa lang ini may duwa pa kita kaadlaw nga pamatian tob-tob nga makapagwa mang katropa sa ila yaga desisyon ang mga judges sa International Criminal Court. After sang February 27, kaya man apat ni kadlaw mo. 23, 24, 25, and 27. Katapos nila, muna naman kita sa dua ka bulan, kag dira naman magapagwa sa ila yang resolusyon ang mga judges sa International Criminal Court. Nga ito nang iyamang kabanan, hindi kita magpawili, no? Sa anuman iya nga mga girepresentar sa buong nga mga merito parte sa kaso nga gin-file kay former President Rodrigo Duterte. Nga ton iya nga balik doon man ang aton nga ikaing lawas kay man mabudlay man nga malipatan ta ang aton nga lawas kay diri kita iya nga pangabuhi, diri kita nagakuha sa pagkaon naton, diri kita nagakuha sa kusog. Kag hindi kita iya nga mag padala-dala, for example, kung ikaw pro Duterte, kay dito man niya sa piyak anti-Duterte, hindi lang ka mo mag-class. Hindi lang ka mo mag-class. Pamati kita anay, kay ini may katapusan gini ni. Kung ano ang katapusan sa mga katropa, ati way takbalo. Manang ginambal naton sa inyo saguron talang aton nalawas kay diri kita yan nagakuha sa aton nga kusog sa pagsagod sa aton pamilya. Maginom kita sang Premium D3, kamanang Premium D3 ginpabaskog, ginpaepektibo sa buong nga panahon nga uso ang ubo, sip-on, hilanat ka trangkaso. Amo na yung problema karon kati, amo na yung mabudlay kay may aning ni pa-virus pala. Ngarat dito sa buong makapanan sa may India, nga nagapamiligro man kita diri sa Pilipinas. Maginom kita makabanan sa Premium D3, kaya man ang Premium D3 ginpabaskog, ginpaepektibo sa subong nga panahon. Ang Premium D3 may ara siyang vitamin D3, virgin coconut oil, moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa paguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sang skin aging. Kaya mag-Premium D3 the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Namati kita mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pag-iya kay Dr. Remilito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras, impunto, 8:00 mga katropa. XFM. XFM. Yes to health! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na
na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap ma-absorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galiing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junior. The secret of health. Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na hihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang
alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Santon Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Ng buhay mo ngayon, bakit di po sumali sa laro? Subukan natin kay liligaya, kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa ikot ng ruleta. Baka mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa pag-ikot ng letra. May chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa ikot ng ruleta. Baka mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa pag-ikot ng letra. May chance na makuha ang swerte mo. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:11 na mga katropa.
balik-balikan sa na karon ang ara na katong Alex no sa aton nga Facebook page kuha na ara na sa aton Facebook page no. Sa natural na sa aton nga Facebook page kay ang mga detalye kay man sa bus may arapay na mo hasta sa Pizza 27 nga timpo naman iya sang mga defense, mga abogado ni former President Rodrigo Duterte sa pagpresentar sa ilang mga comments kay subong mga merits parang sa akusasyon batok kay former President Rodrigo Duterte ang ginabasa subong sang mga sa prosecution. Kaya balik-balik pinanigyapan ang ginahambal nila kag ang mga co-perpetrators kag mga nagaguluwa ato mga pangalan ay Senador Bato de la Rosa ang sila pa rin no ari din mga ginapayag makabadan nga ginpakita gid sa slide sang hearing sa ICC ang itsura kag pangalan sining gintudlo nga mga co-perpetrators kuno ni former President Rodrigo Duterte mga katropa. Tigin ni nga danto si Senador Bato de la Rosa, Senador Senador Bongo, si Vicente Danao, PNP Chief for Intelligence, Counterintelligence, Camilo Casculan, PNP Chief of Operation, Oscar Albayalde, Director in RPO, Isidro Lapina, Chief of PDEA, Vitaliano Aguirre II, Secretary of Justice, Dante Hiran, Direktor sang NBI, Christopher Lawrence Bongo, Special Assistant to the President, Ronald Bato de la Rosa, CPNP. Tisubong makabanan ang parang ini ang patpat subong sang prosecution. Ang parte naman iya sa mga merito nga ginapahayag sa mga biktima naman iya sa mga ginaligar drug war ni former President Rodrigo Duterte mga katropa. Now, diri kita ya karon sa mga balita nasyonal. Kay man naglupok man ning balita diri sa aton sa Pilipinas. Balik naman kita ya kay Zaldico kag kay former House Speaker Martin Romualdez. May kaangtaran mga katropa sang mga aligasyon sining mga ex-Marines nga nag-execute sa ilang pinabit nga kuno nag-deliver sila sang minalitang nga mga kwarta. Dito makabanan sa igin tudlo nila dito among gapon nga mga ginpahig sang ligad to nga mga gindeliveran la sang kwarta. Atong minalita ko ng kwarta, ti gitudlo gapon nila kay former Congressman Zaldico kag amuman kay Martin Romualdez. Kaya nagpagwa sila makabanan sang ila sining apidabit. Agod nga pamatud-an makabanan, makatropa, ining mga mga balita sa ato mga tinion nga kay off ko lang ino nga kuno ini sila makabanan ang nag-deliver sang damo nga malita ang mainod yung kwarta. Tinalipatan tani makabanan bangod sini sa nga hiwat subong nga hearing sa International Criminal Court. Dapat naton man ning hindi pakalimtan. Kay ti dako man ni makabiran nga
nga mga impormasyon kag balita sang timpo pa nga ining mga isyo nga nagtuhaw diri sa aton sa pungsod Pilipinas parte sa ning flood control project. Tigin na pahig makabanan sang isa sa mga ex-marines nga masobra kuno ka isa ka gatos ka bises nga nag-deliver sila sang minalita nga kwarta. Ining mga ex-marines sa nagkalilain nga mga politiko suno kay Attorney Libby Baligod. Ginpakilala ni Attorney Libby Baligod ang 18 ka mga ex-marines nga ginaligar makabanan makapdanan ni Orly Gutiza. Doon na ito si Orly Gutiza. Nga una to nga naghambal nga nag-deliver siya sang minalita nga kwarta. Kay Zaldico kag sa balay ni former House Speaker Martin Romualdez. Ining nambitan nga 18 ka mga ex-marines ginaligar makabanan nga kapdanan ni Orly Gutiza nga nag-deliver sila sang 805 billion pesos nga cash sa kanilain nga mga politiko. Suno kay Bernard Tubid nga isa sa mga testigo, 3 tubtob 4 sa kabises nga sila nag-deliver sang minalita kwarta sa Forbes Parks sa balay mismo ni President Ferdinand Marcos kag sa Aguado sa tubang sang Malacañang kag sa Ilocos Norte. Opod si former Congressman Zaldico. Ginpayag man ni Rosbert Walfan nga kaupod ni Tubed nga may yara sila sang group chat. Opod kay former Congressman Zaldico, diin diri tanan ginabutang ang tanan nga mga instructions kung pila ka malita ang i-deliver kag sa diin iniidilong. Sunod kay Atty. Baligod, masobra sa 100 o 100 kabises ang mga ex-marines nga nagdulong sa kwarta sa kanilain nga mga opisyal kag hindi magnubo sa 20 ka mga malita. Ang ila nga gindala kada delivery. Dugang pa sining nga may bisis kuno nga naglabot sa 52 ka mga malita ang ilan nadala no. Sa diin kinahanglan pa nila sang 6 ka mga vans. Grabe no. Dugang pa sining nga may naglabot sa 52 ka mga malita ang ila dala sa diin kinahanglan pa nila sang 6 ka mga vans agod madala initanan. Sunod pa kay Baligod nga may 5 ka mga trusted executive assistants. Si Congressman Ko kag ini sila ang nagabulig sa paghakwat sang mga malita. Nabadawan nga gindulong ang tanan nga kwarta sa anay kongresista kag gina-account ini sa Villa Verde antes idulong sa Horizon. Pero kay Attorney Baligod nga nagsugod kuno ang delivery sa minalitang ang kwarta sagtong September 2022 tubtob nga ini ang nabulgar sang damlag gilamang mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:20. Lim kami katropang Alex. A portion lang sang statement sining din pa makaban nga mga ex-marines nga ginsugo nga magdulong sang minalita kwarta dito ya kay former Congressman Zaldico kag gindulong kuno dito ya sa presidente mga katropa. Lim kami katropang Alex. Lipot lang. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacañang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po.
So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Ko mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa nakasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam nyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin ang mga Marines, matatapang po yan. Totoo, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Na-assign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Rizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo.
Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. No? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldi ko? Naguntat, pamangkot siya kung din siya nag-deliver kwarta. Nagdakalang siya sa pagambal, tubtub sa kuliging kuha ni Attorney Baligod nga siya sa bahay ni PBBM. Now, ini karon man kabanan nga mga aligasyon naga-corroborate ini kuno sa statement sa sa una ni Orly Gutesa. Abot anong bugat sini sang pangay no sang mga pahayag kag ano sang sining G8 ka mga ex-Marines. Nga nakaagi kuno obra kay former Congressman Zaldi ko mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:27. Pagbalik nga aton mga kabanan, aton istoryahin ng parte sa taga aton ng update ang aton mga kautoran ha. Ining natabo sa Pabiya kagabi. Napuhag man ang bilog nga probinsya ba? Sa ginaligar mga kabanan nga may ara kuno nga abduction na tabo dito sa may atubang sang 7-Eleven store blada sa may unahan lang sa police station. Actually, Tubang Plaza sa unahan ng police station mga more siguro mga 200 meters ang antad sa police station. May babae dito gabi nga gindumog. Gindumog ang babae kag ginaligar mga kabanan may mabatian sa video nga by basti. Tisang ulihi nagbalaho ba kay antes sina mga kabanan may lupok na nabatian dito ya sa may barangay Kabugaw Sur. Diras Mabiyas to bang sang pabalas ng Baytarets. May isa ka lalaki nga nagasakay sa bike nga ginpalapitan sang isa ka sa nagasakay sa auto. Kag nabatian makabanan ang lupok. Pagkatapos nga nabatian ang lupok, nakit niya pugos ang lalaki. Ginsulod, ginpasakay sa ilak sa salakyan. Hindi ko nagbalaw ba ining balita agabi. Kasi wala gid damdam. Kaya siyempre, sinamanabing hindi man conclude nga abduction ang natabo. Kaya may abduction ginmani nga natabo. Kasi wala gid bibaluan. Kundi ng kanto, kundi ang gindala ining lalaki. Nga ginkilala primero kay Mark Alarcon. Ini si Mark Alarcon, ini siya ang may kasong illegal drugs. Kag bag-o gani kuno gwa inisprisuan. Kag ang babaye nga didto nga ginpugos sa atubang sang plaza ka Pabiya, may ara man nga kaso nga illegal drugs. Tinadula gabi wala gid impormasyon kung diin ang kanto kung sino nagkuha sa ila. Kabalikan tani mga kabanan kay may mga update kita mga katropa kay may ara nga statement ang Police Regional Office 6 kag ang operating unit nga kuha kay Mark Alarcon kag kay Stephanie Guillem mga katropa nga nag-confirm nga ila to operation isa ka ini mga kabanan ka legit operation kag wala sa abduction nga tabo. O galing kati nadugayan lang sa pag-confirm. Ining unit mga kabanan nga may ara nga ginkuha sila isa ka buy-bust operation sa Pusil. Isa ka buy-bust operation sa Pusil, tinga nga nadugayan pa ka nga wala sang coordination sa PNP. Amo na pamangkote.
wala sa coordination sa Pabia Police Station ang isa ka operation sa national unit sang PNP. Ato na karon makabalan balikan kay makakomersyal kita na damo sa ato ng kapugok ka komersyal ha. Bangod sini makabalan sa ikaduhang daw nga confirmation hearing sa kaso mga katropa ni former President Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Sa ato mga kabayan sa ato mga katropa kon kabon kabatyag sang high blood imne bala mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanang balatian pareho sa bagugbag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule aton nga dugo. Kag ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung opdan sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ko nagapangita kamo nga sang kape nga namit na kag-healthy pa. Maginom kita mga katropa mga kabinan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural. Makabulig sa tanang nga baltean labi na sa mga hormonal imbalances. Sumuning lain balang desisyon sa mga babae sa inyo nga mga asawa. Di mo nagali, no? Epektuin na sang may hormonal imbalance. Di sa mga lalaki naman, kumpirmi ka mo nag-ihi-ihi, kag hindi mautod ang inyong nga ihi, ay sus basi kung may problema ka mo sa prostate, no? Di pag check up sa doktor, ang malang ko doktor ba siya, sir, may ikaw nga prostatitis, kaya man nagbanog ang imo iyang prostate. Budlay na ko ni ang bala niya ka pa ba i-recommendar na ikaw sir nga kwan nga ipa-dialysis ko ikaw ba budlay na no kay iti mabudlay nga kung may balatian ka sa prostate agad ba ikawan makabalan ang mga balatian sa prostate sa aton mga lalaki maginom kita sang Santon Plus Coffee Mix so bakalin makabalan ng mga katropa sa mga butika malapit sa atong lugar dira sa mga Antique kapmati subong sa Red 3.3 Antique ada sa XFM Antique medyo gabi ilang din kaninyo dahil kaya yan mundihar kag sa mundihar pamilya diyan sa Lariwa Antique diyan man sa Biliso no sa Marajuna kay Ryan dan kag sa pamilya mundihar diyan medyo gabi diyan sa Lopez Masin Shop kay Sandra kag mister niya sa Lopez family may gabi. Daraman sa Hamtek kag diri man sa aton mga kabanan sa Iloilo. Dira sa kay Pare Onyok Bales ha. So personal dira sa Onyok Hardware sa Barangay Talanghawan Kabatuman may gabi. Kagay Borno kay Risa ba kay na aga pa nagplastato aga pa nagalupok ang XFM sa tapangko ni Bornoka sang Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Pagbalik at makabanan, at least maklose taning balita, no? Dira sa natabo kagabi sa Pabia mga katropa. Anong pathag sang Campo Delgado? Kag anong patag naman niya sa CIDG nga nag-confirm ang kabinan nga sila ang nag-operate kay Mark Alarcon. Ina makabalik pabalik na to, dirigapon sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa alas 8:34 naman katropa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kit bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐿𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ng buhay mo ngayon, baka tipong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya, kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa ikot ng ruleta. Magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa pag-ikot ng litra. May chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa ikot ng ruleta. Baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo sa pag-ikot ng litra. May chance na makuha ang swerte mo. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Cystopain. Dahil ako si Dan, isa ka professional boxer sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong lansa. Cystopain para diretso ang training. Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM Radio Patrol ILOILO Headshot. Alas 8:39. Happy birthday. Happy 5th birthday kay Ria Len Mundihar. February 24. Papanamayahan din kay Mama Linlin, Papa Ryan Pacman. Thanks, Ged. IT, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday kay Rialen Mundihar. Happy 5th birthday. Happy birthday ha, rin direct sa XFM.
Mayang gabi man kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Bingkahan sa Haniway. Mayang gabi Apelisinan kay Sir Ruben Marcowi. Mayang gabi man kay Jerry Boy Adorno Climino. Mayang gabi Board. So at sing always salamat gid kay Nick Espinosa. Mayang gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko. Bingbing pamati subong sa programa katropang Boards. Kay Alex Abugadil. Good evening, Idna Puray. Kay Ma'am Hermiti, good evening, katropa Phoebe Boards. Salamat gid kay Silsa Balinia Malones, dira sa Barangay Tuburan. Ako nag-direksyo gali ko to sa Domingo kung lang gali mag-agi sa kung lang gali ko mag-agi to sa Bangga anong agi gid gali no dira sa mga Tuburan kay nagdiretso gali ako sa Bitao Gaha Selsa bon lipat ako maghapit na nga ko tayo tubig no sa nga Domingo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:41. Now, para ma-close nato ni makabanan ang natabo ang gabi dira sa may Barangay Kabugaw Sur kag sa Pabia kag dira man makabanan sa may poblasyon sa Pabia. Ining may babae yung gin-pick up, gindumog, kagin sulod sa salakyan, waay mabaluan kundi ng kanto. Tubtob nga na city kini sa aga. Paglapaw dira, may balita nga nagpuli ko no, ini si certain Stephanie. Tidiin sa kanto, kag ini makabenan si Mark Alarcon sa Barangay Kabugaw Sur, Pabia. Ining duwa, si Stephanie kag si Mark Alarcon may lunsay may mga kaso ini nakaagi dakop no sa drug by bust operation sa pulis sa illegal drugs. Na kundi mga city ang takna gabi may flash report si kadropang Mario Ilonggo nga may isa kuno kalaki nga gintiro dira sa may Barangay Kabugaw Sur, Pabia, gasakay sa bisikleta. Pag-responder makabanan sa aton sining nga team, nakita tong bisikleta, may nakita nga basiyo sa pusel sa kalsada. Kagambal sa mga tao nga nakakita dito nga ginkarga ko no sa isa ka SUV o kon auto. Ining na-identify nila nga taga Barangay Kabugaw Sur nga si Mark Alarcon. Pagkatapos sinamang kabanan, di kundi gintawgan ng soko. Nag-abot ang pulis sa Pabia. Gintawgan ng soko, tingala ang aton nga team gintiro wala man sang dugo na nakita dito sa lugar. Wala gid sa informasyon kay man ang witness nga naghambal nga kuno ang gin pasakyan sa kay Mark Alarcon pakadto kuno ang direksyon sa area sa Iloilo City. Waay may baluan kundi ang kadto tob nga nag-interview kita sa mga pulis sa Pabia. Why gid tob kay na sa aga. Why gid nagpati gani si Police Lieutenant Prisquito. Nga silingawa si kon agito sa mga sindikato. Kasi, siyempre, ini si Mark agi dakop sa illegal drugs mo. Di basi bala sindikato kay basi kon may mga wala bala na siyempre mga basi-basi na. Wala basi bala kon may mga wala makarimit lansihanay sa illegal drugs. Di ba lagid? Tob ka inasang alas 10. Ang ga-operate sa illegal drugs, 3 man di mo. Or 4. Ang SDET, ang Station Drug Enforcement Team, sa police station na. Provincial Drug Enforcement Unit, headquarters na sa IPPO. Regional Police
Drug Enforcement Group kon pinig. Kag ang pidiya. Tiyo na gandam-dahom. Kondiin makabanan, dala ini si tub-tub ka panawagan ng aning iya nga bata. Siya ba, din siya masip nakita niyo siningya si Papa siya. I-report man siya, pahibalo aban taga XFM. Para mabalaan man namon kung anong plastada sang amon nga amay. Ang iya bata dito sa abroad mo. Tub-tub sa uli, nga mga alas 10 kayo na, nagkanto kita sa Provincial Command. Agad nga i-confirm kati illegal drugs mo. Kung bala may ara nga operation ang IPPO sa Provincial Drug Enforcement Unit or Enforcement Unit or PDEO under kay Police Major Dadjet Dirima. Tiyambal ni Police Lieutenant Colonel Aranio, yun wala man. Kasi kung mag-operate silang kong tropa diri sa inyo, sa IPPO, nag-coordinate sila o kung naghambal sila kay Colonel Rasalan, niya oo eh. Siya pero wala. Hindi ko din, ano to man? Kung masasakto ang hambal ni Police Lieutenant Presquito nga sindikato to. Siling ko, abi, isa na lang, one trial lang siling ko kung may paginti, mapati kita nga may sindikato. Kung one try, abi ka katropang Jansen, siyang nag-alalay mo, nag-drive. Kung one time lang, abi, sir, mapakampo delgado kita. Kadito kita siling ko mamangkot, kung basi kung iyato ka kampo delgado ng operasyon. Ti pagsunod namon sa kampo, kadito kami to sa Public Information Office kay Captain Sinsil, siya sa buong ang spokesperson mo sa Campo Delgado. Siling ga-type siya sa iyang laptop. Siling niya, yung board sa ka, Santa Baralin mo na mo. Ko, ma'am mo, ikamustahin ko, niya okay lang Kung may isa lang pamangkot sa mo, pwede. Kaya nag-type siya mo. Yung touch siya sa pag-type. Siya to. Kung inyo to, iyato sang region nga operasyon. Yagay mo, pakusubong sa ngakon nga report sila nga, ipadala ko to sa pabiya, lingkod kay na. Kung ano, kung ma'am, isa pag ginabi, isa lang lingko. Kung mo ng partito sa kay Alarcon, kay Step, yao, kung ano to, sila nga, yan ang sabat ko si Man, hindi ka sabta lang ka, ma'am, hindi ka mga balita, pakaroon ko na yung balita. Yan legitimate ang operasyon kay Alarcon. Okay. Titi ko, okay? Ikaw inyo, yan national unit. How about siling ko kay Kwan? Basi ko na damo na pamangkot ko ba? Silang tanay. Pero yan, sige, sabton. Kung kay Kwan, ang kay Step, siya ti lovers quarrel. So dito makabanang nga-establisar tao na, diri sa XFM, nga to ang mga nagdakop kay Mark Alarcon, isa ka legitimate operation, kang nestablisar na ito nung nadiri sa XFM nga iya kasi IDG operation. Actually, pag-interview kay Lieutenant Presquito, nagambal siya nga nagtawag ko nung taga si IDG. Maras 11 ang gabi. Gami operasyon sila. Tiyo lagi naman ko tabing pabiya polis kasi sirang inyo nga subject. But at least for the sake lang nga may isugid ka sa tawo ko yung mangkot. Okay, good. Yung nagblanko man yung pabiya. Tumutambal ni Ma'am Sinsil, operasyon na to sa CIDG. Kag ato iya ang babaye nga gindumog sa tubang sang 7-Eleven sa pabiya, tubang plaza, lapit sa police station, niya 𝐊𝐿𝐿𝐿 man.
May lovers quarrel. Now, di ko napagba sila sang statement. Ang Police Regional Office 6 kanagpagwa man sang statement ang Criminal Investigation and Detection Group CIDJ Province. May kaangtanan magkabanan sa natabo. Ari ang statement sang Pro-6 o Police Regional Office 6 may kaangtanan iya sa babayi. The Police Regional Office 6 clarifies the recent report circulating on social media regarding an alleged abduction incident that reportedly occurred at around 6:30 p.m. on February 23 in Purok 3, Pabia, Iloilo. Based on a investigation conducted by Pabia Municipal Police Stations, the incident was not a case of abduction. The matter stemmed from a personal misunderstanding or love triangle or love quarrel between women identified alias Steph and her former boyfriend. On February 2026, at around 8:30 a.m., subong adlaw na, alias Steph personally appeared at the police station on the to clarify the issue. Initial findings indicate that the situation, the abduction proper, the police station to clarify the issue. Initial investigations or findings indicate that the situation was a domestic dispute and does not involve any criminal abduction. Proper documentations and verification procedures are being undertaken to ensure that all details are accurately established. The public is advised to refrain from spreading unverified information that may cause unnecessary alarm and confusions. Pro-6 remains committed. Transparency assures the community that incidents are thoroughly investigated to maintain peace and public safety. Police Brigadier General Josefino Ligan. Amo na ang statement pagkaminan sang Pro-6. Justa karon kami magpagwa ang nagkabalik si kanap lang be. Napagwa karon sang ilaman iyang statement. Ang CIDJ kanag-contradict ini mga katropa sa statement sang Pro-6 nga hambal nila ti 𝐿𝐿𝐾 lang to, lovers quarrel. Sige lang, di lang sakon. Hambal sang Pro-6 nga lovers quarrel to. Di karon sadya maning sa aton nga Pinoy kay sa aton mga Ilonggo sa mga Ilonggo kay wain tabugas sadya pagid. Ari gro. Tawag ko lang. Ardi gro lang. Ang Amana sige lang sa lokal lang. Sige lang, okay lang, lokal lang. Hindi kita ano? Hindi sa akon. Okay. REI. Ang ambal naman niya sang CIDJ, kada confirm sila nga siya to amon to operasyon na. Ang kay Alarcon kay Guillem. Sambal sang CIDJ.
Agay, Ma'am Jean Stephanie Guillem, amon man to siya sa CIDG operation. With regards to plan paglalansag, umiga or illegal firearms. Nang meet sila sang akon personnel sa CIDG, kag amo to nga daw nabatsagan man niya nga daw kuhaon siya nga binya, siguro ang i-bypass namon siya sa drugs, pero hindi drugs ang tuyo, kundi armas. Amo na nga nag-react siya, nag-emotional, dason nagdumugay sila sa area. Bao, ti karon, hindi ganito ya LQ sa former lover ni Baunano man Sir Ligan man. Ginpaaway mo iya si Stephanie kagang iyang banam nga mo ni. Kambar iya ni Gina Ligan siya, misunderstanding lang to siling niya. Love quarrel to, LQ. Pero ang bali sa CIDG nga nag-ako nga siya ito among operasyon. Nya panto ya, operasyon to, ang operasyon may kang tanan sa oplan paglanansag. Omega or illegal firearms. Tigaling kayo sa tumahan ko no ni Stepan nga daw by basket man, nag-emotional sa mo nga nagdumugay sila sang personnel sang CIDG. Ginkarga siya sa salakyan, gindala sa opisina sa CIDG diri sa ILOILO Sports Complex. Kita sila ito doon ni Alarcon. Sa Alarcon, dito subong sa opisina sa CIDG. Pero may isa ko no ka personel sa CIDG na pilasan. Kay paglupok ko no sa pusel, igotel niya. Daples ba lang no kay Lieutenant Hob Luhan. Now, ang aton diri nga iplastar sa wag sa inyo mga katropa, wala sa abduction. Wala sa abduction na tabo. Kasi wala dayon abi maklarify sang CIDG, wala sila magtawag to sa dayon sa Pabia Police Station. Tani temprano papag mo to balaw ba kada nagpara sala ng tanan kundi may padatan ni headline na sa mga social media reports kag sa kung man sa mga sa naman sa mga mainstream media nga may abduction gali. Tinga nga wala sang coordination. Aring mamon na ako na kay kamo mismo nga mga pulis wala nagasaligay. Wala na ka saligay sang impormasyon. Sang una taga-operasyon nga pag naga-coordinate kina ang isa ka unit sa isa ka unit. Kay base kon may matabo nga mis-encounter, di ba la? Subang wala na. Kay nga mismo kamo nga mga pulis ang wala na karon nagasiniligay kay base kon mag-leak information, kay base kon inyo man to nga matawata ining subject nila mga katropa. So atagom naton na wala sang abduction nga tabo. Kay dako ni nga impact sa ASEAN leaders mo nga mag-umpisa buwas nga adlaw, Tubtob 27. Mabot ni buwas ang mga ASEAN leaders, economic leaders, halin sa mga ASEAN countries, diri sa Iloilo. Ang bot dira sa may tulay, maging butang dira nga kawayan. Nga daw butangan trapal, taguon ang squatter na sa may tulay. Daw mo na kanong tuyo Nambot, tuod na. Balanta na buwas kung butangan trapal, amo na ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:59 na mga katropa. Nakita sa panahon din sa atong pamaragad mga katropa, din sa gihapon sa XFM, Headshot. Standby na makabalan sa masunod ng programa, ang phone pal upon kay Troy Tisoy. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales sa XFM News. XFM. Mga katro